Sa sandaling ito, hindi makatulog si Kim Jong-un. Ang takot na hindi malaman kung kailan babagsak ang bomba sa kanyang ulo ay bumabalot sa buong Pyongyang. Sa loob lamang ng 2 buwan, si Maduro ng Venezuela ay binihag ng mga sundalong Amerikano at dinala sa New York, at noong Pebrero 28, maging ang kataas-taasang leader ng Iran na si Khamenei ay namatay sa isang airstrike. Sa sunod-sunod na pag-alis sa 2 diktador, isang walang katulad na takot ang bumalot sa mga autoritaryong rehimen sa buong mundo. Ngunit ang tunay na gulat sa insidenteng ito ay higit pa sa simpleng pag-alis ng mga lider. Dahil ang Strait of Hormuz, kung saan dumadaan ang 20% ng langis sa mundo, ay naging isang larangan ng digmaan, ang buong linya ng enerhiya ng China ay napuputol. Ang damdamin ni Kim Jong-un na napipilitang panoorin ng pagbagsak maging ng China na siyang sumusuporta sa Hilagang Korea ay tiyak na mas komplikado kaysa dati. Mula ngayon, ilalantad ko ang nakakakilabot na detalye ng malawakang operasyon ng galit ni Trump na nagsimula sa pugon ng gitnang silangan at sabay na tumatama sa Pyongyang at Beijing. Sa pagtatapos ng video na ito, mararamdaman ninyo kung gaano kabilis nagbabago ang kaayusan ng mundo. Isang araw pagkatapos maibalita ang airstrike sa Iran, noong Marso 1, nagpakita si Chairman Kim Jong-un ng isang hakbang na lubos na hindi inaasahan. Sa isang larawang inilabas ng state media ng Hilagang Korea, bumisita siya sa isang pabrika ng semento sa Sangwon County, Hwanghae-bukto, na may relax na ngiti habang naninigarilyo. Sa gitna ng nakagugulat na balita na ang 86 taong gulang na si Khamenei ay namatay sa pambobomba na bumalot sa buong mundo, may malinaw na intensyon sa paglalabas ng ganitong imahe. Sinusuri ito ng mga eksperto bilang isang mataas na antas ng psychological warfare upang itago ang takot sa decapitation strike ng Amerika. Ito raw ay isang maingat na palabas upang itatak sa isipan ng mga mamamayan ng Hilagang Korea ang mensahe na normal ang lahat upang maiwasan ang anumang kaguluhan sa loob. Ngunit, salungat sa kanyang relax na itsura sa larawan, ibang-iba ang nangyayari sa sentro ng kapangyarihan sa Pyongyang. Ayon sa impormasyon tungkol sa mga pangunahing personalidad ng Hilagang Korea na inilabas sa simula ng taon, 3 sa 4 na pinuno ng mga pangunahing ahensya ng seguridad na direktang nagsisilbi kay Kim Jong-un ay biglaang pinalitan sa nakalipas na 2 hanggang 3 taon. Ang mga pinuno ng Guard Command, Ministry of State Security at ng Escort Bureau ay pinalitan lahat. Hindi ito isang simpleng pagbabago sa tauhan. Dapat itong ituring bilang resulta ng matinding pag-aalala sa kanyang personal na kaligtasan. Kapansin-pansin din ang pagbabago sa kanyang security patterns. Ayon sa mga pagsusuri, dumami ang bilang ng kanyang mga kasama at naging mas komplikado ang kanyang mga ruta. Kung aalalahanin natin ang panahon ni Kim Jong-il, malinaw ang pagkakaiba. Noong 2003, nang si Saddam Hussein ay alisin ng mga puwersang Amerikano sa digmaang Iraq, si Kim Jong-il ay hindi nagpakita sa publiko sa loob ng 50 araw. May mga chismis pa nga na nagtago siya sa kailaliman ng bundok Baekdu. Ngunit si Kim Jong-un ay gumamit ng kabaligtarang estratehiya. Sa halip sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa isang on-site inspection, kinabukasan pagkatapos ng airstrike, iginigiit niya na hindi siya ang target ng pag-atake ng Amerika. Ang magkaibang paraan ng pagtugon ng mag-ama ay marahil dahil sa kanilang magkaibang pag-unawa sa sitwasyon. Ang pagkamatay ni Khamenei ay muling nagpatibay ng isang aral sa Pyongyang. Malinaw nitong ipinakita kung ano ang kahihinatnan ng isang diktador na walang sandatang nuklear. Sinubukan ng Iran na bumuo ng mga sandatang nuklear, ngunit hindi ito natapos at naiwang walang kalaban-laban sa mga airstrike ng Amerika at Israel na nagresulta sa pagkamatay ng kanilang kataas-taasang lider. Para sa Hilagang Korea,
Ito ay tiyak na ipapakahulugan bilang isang mensahe na hindi dapat isuko ang mga sandatang nuklear. Ang kanilang kumpiyansa na kahit ang Amerika ay hindi basta-basta makikialam kung mayroon silang nuklear ay lalo pang tumibay. Mayroon ding mga pagsusuri na sinasamantala ng Hilagang Korea ang kasalukuyang sitwasyon bilang isang pagkakataon. Sinasabing naghahanda sila ng isang brinkmanship tactic upang opisyal na kilalanin ang kanilang status bilang isang nuclear-armed state habang ang mga puwersang militar ng Amerika ay nakatuon sa gitnang silangan. Mayroong pagsusuri na may kalkulasyon silang umupo sa negotiating table kasama ang administrasyong Trump sa anumang paraan. Ang problema ay kahit na ang China, ang lifeline ng Hilagang Korea, ay nanganganib dahil sa pagblock sa Strait of Hormuz. Naputol ang daloy ng krudo patungong China at ito ay tiyak na magkakaroon ng direktang epekto sa pondo at suportang enerhiya na dumadaloy sa Hilagang Korea. Ang mga kalkulasyon ni Kim Jong-un ay mas komplikado kaysa dati. Isang eksperto ang naglarawan sa mga kilos ng Hilagang Korea bilang isang desperadong pakikibaka upang malampasan ang takot at simula ng pagsisikap na mabuhay ng mag-isa bilang paghahanda sa pagbagsak ng kaalyadong China. Ang tensyon na bumabalot sa Pyongyang ay hindi lamang dahil sa digmaan sa gitnang silangan. Mas malaki ang epekto ng krisis na ang ekonomikong pananggalang ng China na sumusuporta sa kanila ay maaaring maglaho sa isang iglap. Sa huli, ang pagbisita ni Kim Jong-un sa pabrika ng semento ay tulad ng katahimikan bago ang bagyo. Sa likod ng kanyang relax na itsura, habang naninigarilyo ay nakatago ang desperadong pagnanais na sana'y hindi lumipat ang apoy ng gitnang silangan sa Korean Peninsula. Isang komplikadong estado ng pag-iisip kung saan naghahalo ang kumpiyansa sa pagkakaroon ng nuklear at ang takot na maaaring atakihin anumang oras. Iyon marahil ang tunay na niloloob ni Kim Jong-un ngayon. Noong madaling araw ng Pebrero 28, 2026, nagliyab ang kalangitan ng gitnang silangan. Inilunsad ng Estados Unidos at Israel ang Operation Epic Fury, isang malawakang airstrike sa buong Iran. Tinawag ng panig Amerikano ang operasyong ito na Epic Fury habang binigyan ito ng Israel ng pangalang Operation Roaring Lion. Sa airstrike na ito, kung saan ginamit maging ang mga B-2 stealth bomber, ang pinakagimbal na pag-atake ay naganap sa mismong sentro ng Tehran. Ang tirahan ng kataas-taasang leader ng Iran na si Khamenei ay ganap na nawasak ng precision bombing. Ang 86 taong gulang na si Khamenei ay namatay sa pag-atake at may mga ulat na pati ang kanyang pamilya ay nasawi rin. Nagtagumpay ang Central Intelligence Agency, CIA, ng Amerika sa operasyong ito dahil sa tumpak na intelligence. Nakuha nila ang impormasyon na isang mataas na antas na pulong ang gaganapin sa Tehran sa umaga ng araw ng pag-atake at dadalo si Khamenei. Karaniwan, ang mga ganitong operasyon ay isinasagawa pagkatapos lumubog ang araw sa dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, isinagawa ito pagkatapos sumikat ang araw. Ibig sabihin nito ay tiyak nila ang lokasyon ni Khamenei. Nang kumalat ang balitang ito, nagsimulang mag-alab sa galit at kabaliwan ang buong Iran. Ang Islamic Revolutionary Guard Corps ay agad na nagdeklara ng ganap na pagganti sa pagkamatay ng kanilang kataas-taasang lider. Ang kanilang inilabas na baraha ay sapat na upang magdulot ng tensyon sa buong mundo. Nagpakawala sila ng daan-daang drone patungo sa mga base militar ng Amerika at kasabay nito, ipinahayag nilang haharangin nila gamit ang puwersa ang Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang 20% ng langis sa mundo. Hindi ito simpleng pagganti ng militar. Ito ay isang sukdulang deklarasyon na puputulin nila ang ugat ng ekonomiya ng mundo. Sa katunayan, pagkatapos ng airstrike, nagsimulang maglunsad ang Iran ng mga missile attack sa mga oil tanker na dumadaan sa Kipot,
At hanggang ngayon, hindi bababa sa 10 barko ang tinamaan. Hindi natin dapat tingnan ang airstrike na ito ng Amerika bilang simpleng pagpaparusa sa Iran. Mayroong mas malaking larawan na nakatago. Matagal nang may 25 taong Strategic Cooperation Agreement ang Iran sa China at malalim ang kanilang ugnayang pang-ekonomiya. Mula sa pananaw ng Amerika, ang pag-atake sa Iran ay katumbas ng pagputol sa lifeline ng enerhiya ng China. Mahigit 80% ng inaangkat na langis ng China ay mula sa Iran. Ang pagkamatay ni Khamenei ay lumikha ng isang malaking vacuum ng kapangyarihan sa loob ng Iran at ito ay naging isang napakalaking diplomatikong sakuna para sa China na namuhunan ng daan-daang bilyong dolyar sa Iran. Sa bawat pagwasak ng digmaan sa infrastruktura ng Iran, ang mga ari-arian ng China na nakatanim doon ay nagiging aburin. Ang mga malalaking proyekto tulad ng mga pasilidad sa daungan, kalsada at mga planta ng kuryente ay nagiging target ng pambobomba. Ang mga pasilidad na pinaghirapang itayo ng China bilang bahagi ng kanilang Belt and Road Initiative ay gumuho sa isang iglap. Malinaw ang mensahe ng airstrike na ito sa mundo. Biswal nitong pinatunayan na ang leader ng isang bansang kaaway ng Amerika ay maaaring alisin anumang oras. Mula kay Maduro ng Venezuela hanggang kay Khamenei ng Iran, 2 diktador ang bumagsak sa kamay ng Amerika sa loob ng 2 buwan. Hindi na kailangang ipaliwanag kung ano ang nararamdaman ng Pyongyang at Beijing habang pinapanood ang tanawing ito. Ang Operation Epic Fury ay hindi lamang nakatuon sa Iran. Ito ang simula ng malawakang galit ni Trump, na sabay-sabay na naglalagay ng presyon sa puso ng Pyongyang at Beijing, higit pa sa Iran. Ang shockwave ng bombang bumagsak sa gitnang silangan ay patuloy na kumakalat patungo sa silangang Asya maging sa sandaling ito. Kung titingnan ang opisyal na talaan ng customs ng China, may isang kakaibang bagay. Ang dami ng inaangkat na krudo mula sa Iran ay eksaktong nakatala bilang 0. Dahil sa mga parusa ng Amerika, hindi sila maaring mag-angkat ng langis mula sa Iran, kaya natural lang na dapat itong 0. Ngunit ito ay isang malaking manipulasyon sa libro na idinisenyo ng China upang iwasan ang mga internasyonal na parusa. Sa papel, walang kahit isang patak na pumapasok, ngunit sa katotohanan, isang napakalaking halaga ng langis ang dumadaloy sa China. Ang kasinungalingan ay sa huli makikita mula sa kalangitan. Ang totoong datos na nakuha ng Advanced Satellite Intelligence ay ganap na naiiba. Araw-araw, umaabot sa 1.4 milyong bariles ng krudo ang umaalis sa Iran patungo sa China. Ang sikretong transaksyon na ito ay naging posible dahil sa isang tinatawag na Ghost Fleet na binubuo ng 1,337 na mga oil tanker. Ang mga barkong ito, na tinatawag ding Dark Fleet o Shadow Fleet, ay naglalayag habang ganap na itinatago ang kanilang pagkakakilanlan sa dagat. Sa sandaling umalis sila sa baybayin ng Iran, pinapatay nila ang kanilang automatic identification system at nawawala sa radar. Walang sinuman ang makakatunton kung aling bansa ang may-ari ng barko, saan ito patungo o kung ano ang dala nito. Nagiging mga multo sila sa dagat na hindi abot ng batas. Ang kanilang pamamaraan ay nakakagulat na sopistikado. Sa pamamagitan ng ship-to-ship transfer, kung saan naglilipat sila ng langis sa ibang oil tanker sa high seas, nililinis nila ang langis ng Iran para magmukhang galing sa Malaysia. Ang interesante ay ang kontradiksyon na lumalabas sa datos. Mas marami ang inaangkat na langis mula sa Malaysia ng China kaysa sa aktwal na produksyon ng Malaysia. Ito ay isang tiyak na ebidensya na mayroong kalakalan ng langis na hindi umiiral. Maging ang mga ghost fleet na nagsasagawa ng transfer sa East Sea pagkatapos dumaan sa Jeju Strait ay natukoy. Ang ganitong mga iligal na transaksyon ay hayagang nangyayari sa mga karagatan sa paligid ng Korean Peninsula.
Sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan, tinuya ng China ang mga financial sanction ng Amerika at nakakuha ng higit sa 500 milyong bariles ng murang langis mula sa Iran taon-taon. Hindi naman sa walang ginagawa ang US Treasury Department. Naglagay sila ng higit sa 650 barko sa listahan ng mga pinaparusahan. Ngunit ang Ghost Fleet ay nakatakas na parang mga igat sa dagat. Patuloy nilang nililinis ang kanilang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagpapalit ng pangalan at watawat. Ngayon ay may watawat ng Panama, bukas ay magiging watawat ng Liberia. Ang mga barkong ito ay hindi lamang simpleng mga smuggling vessel. Sila ay isang estratehikong network ng logistic na nagbibigay ng murang enerhiya sa mga industriya ng China na nagpapanatili sa kanilang competitiveness sa pagmamanupaktura. Dahil kung mura ang langis na nagpapatakbo sa mga pabrika, mas mura rin nilang maibebenta ang kanilang mga produkto. Isa sa mga sikreto kung bakit nasakop ng China ang pandaigdigang merkado gamit ang mga murang produkto ay ang murang langis na dala ng Ghost Fleet na ito. Ngunit ngayon, ganap na nagbago ang sitwasyon. Dahil ang Strait of Hormuz ay naging isang larangan ng digmaan, ang sopistikadong taguan ng mga multong ito ay umabot na sa pisikal na limitasyon. Gaano man nila patayin ang radar at itago ang kanilang pagkakakilanlan, hindi sila makakatawid sa isang dagat kung saan nagliliparan ang mga missile. Ang mga itim na tuldok na dati malayang gumagalaw sa mga satellite image ay ngayon ay hindi na makagalaw at nakatigil na. Ang lihim na sistema ng supply ng enerhiya na binuo ng China sa loob ng maraming taon ay naparalisa sa loob lamang ng ilang araw. Dahil ito ay isang transaksyon na hindi umiiral sa papel, hindi sila maaaring opisyal na magprotesta. Nahulog sila sa bitag ng sarili nilang kasinungalingan. May dalawang tiyak na dahilan kung bakit lubos na nagpursige ang China sa langis ng Iran sa kabila ng panganib. Una ay ang presyo. Ang langis ng Iran ay hanggang 12 na mas mura bawat bariles kaysa sa internasyonal na presyo. Kung mag-aangkat sila ng 1.4 milyong bariles bawat araw, makakatipid sila ng higit sa 14 milyon araw-araw. Sa isang taon, ito ay isang napakalaking halaga na higit sa milyon-bilyon. Dahil sa diskwentong ito, nagawa ng industriya ng pagmamanupaktura ng China na maglunsad ng isang low-price offensive sa gitna ng krisis sa mataas na inflation. Isa sa mga sikreto kung bakit nasakop nila ang pandaigdigang merkado gamit ang Made in China ay ang murang langis na ito. Ang pangalawang dahilan ay mas mahalaga. Ito ay ang pagbabayad gamit ang yuan. Lahat ng transaksyon ay isinagawa sa yuan na hindi dumadaan sa financial network ng Amerika. Karaniwan, ang internasyonal na kalakalan ng langis ay binabayaran sa dolyar. Kaya't anumang oras, maaring gamitin ng Amerika ang Dollar Payment Network bilang sandata upang i-block ang isang partikular na bansa mula sa internasyonal na sistema ng pananalapi. Ang pagpapatalsik sa Russia mula sa SWIFT nang salakayin nito ang Ukraine ay isang pangunahing halimbawa. Ngunit ang China at Iran ay bumuo ng isang independenteng sistema ng pagbabayad na ganap na nag-aalis sa dolyar. Ang network ng pagbabayad na ito na dumadaan sa mga broker sa Hong Kong at sa Kunlun Bank ng China ay isang malaking hamon na direktang sumasalungat sa mga financial sanction ng Amerika. Para kay Xi Jinping, ito ang unang hakbang upang makalaya mula sa dominasyon ng dolyar. Ngunit mula sa pananaw ng Amerika, ito ay isang bagay na hindi kailanman matatanggap. Kung mayayanig ang kapangyarihan ng dolyar, mawawala ng Amerika ng isa sa pinakamalakas nitong sandata. Ang langis ng Iran na binabayaran lamang sa yuan ay isang ekonomikong biyaya para sa China, ngunit sa matang Amerika, ito ay isang selulang kanser na dapat alisin. Kaya
Kasabay ng airstrike sa Iran, ipinatupad ng Administrasyong Trump ang isang secondary boycott sa mga bangko sa China na kasangkot sa Yuan Payment Network. Ito ay isang banta na ang anumang bangko na nakikipagtransaksyon sa Iran ay ganap na tatanggalin mula sa sistema ng pananalapi ng Amerika. Nagsimula ng maapektuhan ang mga maliliit na institusyong pampinansyal sa rehiyon ng Shandong. Dahil kung hindi na sila makikipagtransaksyon sa Amerika, halos imposible na ang internasyonal na negosyo. Nang maputol ang supply mula sa Iran, biglang napunta sa isang mahirap na sitwasyon ng China. Nawalan sila ng lugar kung saan maaaring bumili ng langis gamit ang yuan. Upang bumili ng krudo mula sa Saudi Arabia o iba pang mga bansang nagpro-produce ng langis, kailangan pa rin nila ng dolyar. Ang pangarap ni Xi Jinping na makalaya mula sa hegemonya ng dolyar ay nawasak sa isang iglap dahil sa isang airstrike. Dagdag pa rito, dahil nawala ang murang langis na dati nilang binibili ng may diskwento, nagsimulang tumaas ng husto ang gastos sa pag-angkat ng enerhiya ng China. Kinailangan nilang gumastos ng mas maraming pera para sa parehong dami ng langis. Ito ay direktang nagresulta sa pagbaba ng competitiveness ng presyo ng mga produktong Chino. Kapag tumaas ang gastos sa pagpapatakbo ng mga pabrika, tiyak na tataas din ang presyo ng mga produkto. Ang mga kumpanyang Chino na dating nananalo sa pandaigdigang merkado sa pamamagitan ng low price offensive ay biglang nahaharap sa pressure ng gastos. Sa huli, ang Yuan Payment Network ay isang peking daan palabas na naghatid sa China sa isang krisis sa enerhiya. Naniniwala silang ligtas, silang makakakuha ng langis sa pamamagitan ng pag-iwas sa dolyar. Ngunit nang bumagsak ang Iran, ang pinagmulan ng langis na iyon, lahat ay naging bula. Ang kahinaan ng sistema ng pagbabayad sa yuan ay lantarang nalantad sa harap ng precision strike ng Amerika. Ang biyaya ng murang langis ay biglang naging lason na sumasakal sa kanila. Sa baybayin ng Shandong Province sa China, may mga natatanging refinery na tinatawag na teapots na siksikan. Ang ibig sabihin ng teapot ay Chaang Takure, at tinawag itong ganoon dahil mas maliit ang sukat nito kumpara sa malalaking state-owned refineries. Bagamat mukhang maliit ang bawat isa, kung pagsasama-samahin ang lahat ng independenteng refinery na ito, aabot ito sa isang kapat ng kabuuang kapasidad ng refinery ng China, isang napakalaking sukat. Ang mga ito ay maliliit na pasilidad na may pang-araw-araw na kapasidad sa pagproseso na humigit kumulang 100,000 bariles. Ngunit gumanap sila ng mahalagang papel sa pagbibigay ng gasolina at diesel sa domestic market ng China. Sila ay maliit, ngunit hindi maaaring balewalain at maituturing na puso ng ekonomiya ng China. Ngunit ang mga pabrika ng teapot na ito ay may isang nakamamatay na kahinaan. Dinisenyo sila sa paraang tiyak na malulugi kung bibili sila ng mamahaling internasyonal na krudo. Hindi tulad ng malalaking state-owned refineries, hindi sila nakakatanggap ng subsidyo mula sa gobyerno o nakakakuha ng langis sa isang matatag na presyo sa pamamagitan ng mga pangmatagalang kontrata. Kaya sila ay lubos na umaasa sa murang langis mula sa Iran para patuloy na gumana. Ang langis ng Iran na higit sa 10 na mas mura bawat bariles kaysa sa internasyonal na presyo ang tanging paraan para sila kumita. Sa katunayan, ang langis ng Iran ang nagpapanatili sa kabuhayan ng daan-daang libong manggagawa sa Shandong. Hindi lamang ang mga empleyado sa mga refinery, kundi pati na rin ang mga truck driver na naghahatid ng langis, ang mga pabrika na nagsusupply ng mga pyesa sa mga refinery at maging ang mga kalapit na restaurant at tindahan ay lahat umaasa sa ekosistemang ito. Ngunit nang magsimula ang mga parusa ng Amerika, biglang nagbago ang sitwasyon.
Nang ilagay ng US Treasury Department ang mga barko na nakikipagtransaksyon sa mga pasilidad ng refinery sa Shandong sa listahan ng mga pinaparusahan, nagkaroon ng malubhang problema sa pagkuha ng krudo. Ang kanilang operating rate ay biglang bumagsak sa 50%. Umabot sa punto na sa bawat tonelada ng krudo na kanilang nire-refine, nalulugi sila ng 50. Habang mas marami silang ginagawa, mas lumalaki ang kanilang pagkalugi kaya hindi na nila kayang patakbuhin ang mga pabrika. Ang libu-libong truck na dating abala sa pagpunta't pabalik sa mga refinery ay sabay-sabay na huminto. Ang mga tanawin ng mga bakanting parking lot na puno ng alikabok ay nagsimulang makita sa iba't ibang lugar sa Shandong. Ang buong lokal na ekonomiya ay nasa estado ng panic. Hindi ito problema ng mga malalaking state-owned enterprises. Isang pagbagsak ng enerhiya sa pribadong sektor ang nagaganap. Isang krisis sa estruktura na hindi madaling malutas kahit na mamagitan ng gobyerno. Ang paghinto ng mga pabrika ng refinery sa Shandong ay hindi nagtatapos bilang isang lokal na problema. Nangangahulugan ito na ang buong network ng supply ng gasolina at diesel sa China ay mapaparalisa na magsisimula ng isang malawakang krisis sa logistic. Kung hindi tumatakbo ang mga truck, hindi maihahatid ang mga produkto mula sa mga pabrika, mauubusan ng mga paninda ang mga supermarket at tataas ang mga presyo. Alam na alam ito ng Amerika. Sa halip na targetin ang malalaking state-owned enterprises ng China, tinarget nila ang pinakamahinang pribadong ecosystem ng refinery upang unti-unting sirain ang kanilang pundasyon. Alam na alam ng Amerika na para mapabagsak ang isang malaking puno, kailangan mong patuyuin muna ang mga ugat nito. Nang maputol ang supply ng murang langis na dala ng Ghost Fleet, ganap na nagbago ang tanawin sa Shandong. Nawala ang usok ng pabrika na dating pumupuno sa kalangitan at pinalitan ito ng galit ng mga walang trabaho. Ang sigaw ng Shandong ay isang simbolikong eksena na nagpapakita na ang Achilles heel ng industriya ng refinery ng China na umasa sa dayuhang bansa para sa kanilang seguridad sa enerhiya ay ganap na naputol. Ang pabrika ng mundo na labis na ipinagmamalaki ng China ay nanghihina dahil sa isang patak ng langis. Ang Strait of Hormuz na matatagpuan sa pagitan ng Iran at Oman ay isang pangunahing daanan para sa pandaigdigang distribusyon ng petrolyo. Ang kabuuang lapad nito ay humigit kumulang 55 kilometro, ngunit ang aktwal na ruta na maaaring daanan ng mga oil tanker ay 10 kilometro lamang. Sa makitid na lalamunang ito, dumadaan ang 20% ng krudo sa mundo at isang malaking bahagi ng liquefied natural gas. Ngunit ang lifeline na ito ay ganap na naharangan ng mabalot ito sa apoy ng digmaan. Hinarangan ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ang makitid na daanang ito bilang ganti sa airstrike ng Amerika. Ang mga oil tanker na sumuway sa utos na harangan at sinubukang dumaan ay pinasabugan ng mga missile. Agad na naramdaman ang resulta ng pag-block. Hanggang ngayon, hindi bababa sa 10 barko ang inatake at mayroon pang mga nasawing tripulante. Ang daloy ng 1.9 bilyong bariles ng langis patungo sa China taon-taon ay pisikal na naputol. Sa kasalukuyan, sa bunganga ng Persian Gulf, mahigit 150 oil tanker ang nakatenga na may patay na makina na bumubuo ng isang malaking hadlang. Ito ay dahil tumanggi ang mga kumpanya ng marine insurance na magbigay ng insurance dahil sa pagdaan sa isang mapanganib na lugar. Ang isang barkong walang insurance ay hindi maaaring dumaong sa anumang daungan, kaya't daan-daang libong tonelada ng langis ang sakay nila, ngunit wala silang mapagbabagsakan na ginagawang mga lumulutang na bomba ang mga ito sa karagatan. Pinalala pa ang sitwasyon nang itigil ng mga pandaigdigang kumpanya ng pagpapadala tulad ng Maersk at MSC ang pagdaan sa Hormuz. Hindi lamang langis ng Iran ang naputol.
Sa loob ng Strait of Hormuz, naroon ang mga pangunahing bansang nagpro-produce ng langis tulad ng Saudi Arabia, Kuwait, Qatar at United Arab Emirates. Ang langis ng mga bansang ito ay kailangan ding dumaan sa Hormuz upang makarating sa pandaigdigang merkado. Dahil naharangan ng kipot, hindi lamang langis mula sa Iran ang hindi makuha ng China, kundi pati na rin ang petrolyo mula sa buong gitnang silangan. Humihiling ng kooperasyon sa Strategic Petroleum Reserves ang South Korea at Japan bilang mga kaalyado ng Amerika. Ang ating bansa ay may reserbang petrolyo na sapat para sa 282 araw at sa pakikipagtulungan sa Amerika, makakakuha tayo ng mga alternatibong mapagkukunan. Ngunit ang China, dahil sa pakikipag-alyansa sa Iran, ay nagdulot sa sarili nitong pagka-isolate sa enerhiya. Dagdag pa rito, ang mga pasilidad ng liquefied natural gas ng Qatar ay napinsala rin sa pag-atake sa Iran na naglalagay sa panganib sa supply ng kuryente ng China, ang pinakamalaking importer ng gas sa mundo. Mayroon namang reserbang krudo ang China. Opisyal na iniulat na mayroon silang sapat para sa humigit kumulang 110 araw. Ngunit ito ay batay sa normal na pag-angkat. Sa kasalukuyang sitwasyon kung saan ganap na natigil ang pag-angkat, tiyak na mas mabilis itong mauubos. Mayroong pipeline mula sa Russia, ngunit ito ay puno na kaya imposible ang karagdagang pag-angkat. Ang paghahatid ng krudo sa pamamagitan ng tren ay hindi sapat upang matugunan ang dami na dala ng dagat. Sinabi ni Pangulong Trump na kung kinakailangan, magbibigay siya ng escort sa mga oil tanker. Ito ay isang pahayag para sa mga kaalyadong bansa. Walang dahilan para i-escort ng militar ng Amerika ang mga oil tanker na patungo sa China. Sa halip, ginagamit ng Amerika ang pag-block sa Hormuz bilang isang tool upang bigyan ng presyon ang China. Ang pag-block sa Hormuz ay hindi lamang isang issue ng pagtaas ng presyo ng langis. Ito ay isang pisikal na shutdown na sapilitang pinapatay ang kuryente ng malaking pabrika na tinatawag na China. Kapag huminto ang mga pabrika, dagsaan ang mga walang trabaho at kapag naputol ang logistic, tataas ang mga presyo. Nang magsara ang makitid na lalamunan ng Hormuz, nagsimulang masakal ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Pagkatapos ng airstrike noong Pebrero 28, binantayan ng buong mundo ang reaksyon ng China. Dahil inatake ang Iran, ang kanilang 25 taong strategic partner, inaasahan na maglalabas sila ng isang malakas na pahayag. Agad na naglabas ng mahabang pahayag ng pagkondena ang Russia pagkatapos ng pambobomba. Personal na lumabas si Foreign Minister Sergey Lavrov upang mariing batikusin ang Amerika. Ngunit isang nakakagulat na bagay ang nangyari sa China. Ang Ministry ng Ugnayang Panlabas ng China na nangarap na maging pinakamalakas na bansa sa mundo ay nanahimik sa loob ng 12 na oras nang walang kahit isang salitang pahayag. Ang tanging reaksyon na inilabas ng tagapagsalita ng Ministry ng Ugnayang Panlabas noong araw ng pag-atake ay isang salita lamang, nag-aalala. Habang naglalabasan ng mga agarang pahayag ang mga gobyerno ng Amerika at Europa, nanatiling tikom ang bibig ng Beijing. Hindi ito simpleng pag-iingat. Ito ay isang kumpletong estado ng panik. Malinaw ang dahilan ng pananahimik ng China. Anuman ang kanilang piliin, malulugi sila. Kung aktibong susuportahan nila ang Iran, may panganib na gumuho ang kanilang sistema ng pananalapi dahil sa secondary sanctions ng Amerika. Kung matatanggal ang mga bangko ng China sa Dollar Payment Network, mapaparalisa ang kanilang internasyonal na negosyo. Sa kabilang banda, kung tatalikuran nila ang Iran, kailangan nilang isuko ang daan-daang bilyong dolyar na pamumuhunan sa gitnang silangan. Bukod pa rito, nilikha ng Iran ang isang kabalintunaang sitwasyon kung saan sila mismo ang sumasakal sa Strait of Hormuz, ang lifeline ng enerhiya ng China.
Mula sa pananaw ng China, ang Iran ay isang mahalagang partner na nagbibigay ng murang langis, ngunit ngayon, ang partner na iyon ang humahawak sa kanilang leeg. Kahit na gusto nilang pakiusapan ang Iran, nabuksan ang kipot, imposibleng makinig ang Iran. Naggalit na galit dahil sa pagkawala ng kanilang kataas-taasang leader. Ang pahayag na sa wakas ay inilabas pagkatapos ng 14 na oras ay napakahina. Ang tanging nilalaman nito ay isang pangkalahatang panawagan para sa pagtigil ng lahat ng mga labanan. Bagamat nagsalita si Foreign Minister Wang Yi tungkol sa paggalang sa soberanya at pagtigil sa aksyong militar, hindi man lang direktang binanggit sa pahayag ang Amerika at Israel. Ito ay parang walang sinabi. Inilantad nito sa buong mundo kung gaano kawalang bisa ang impluensya ng China sa mga isyu sa gitnang silangan. Sinusuri ng ilang eksperto na ang dahilan ng pananahimik na ito ay ang plano ni Trump na bumisita sa China. May mga haka-haka na maaaring bumisita si Trump sa China sa huling bahagi ng buwang ito o sa Abril. Ang interpretasyon ay nag-ingat sila sa pagsasalita dahil sa kanilang relasyon sa Amerika. Ngunit sa huli, nangangahulugan iyon na nag-aalala sila sa sasabihin ng Amerika at malayo ito sa imahe ng isang makapangyarihang China. Ang kapital at teknolohiya ng China na nakatanim sa iba't ibang bahagi ng Iran ay ngayon ay nasusunog sa apoy ng digmaan. Ang mga daungan, kalsada, at planta ng kuryente na pinaghirapang itayo ng China bilang bahagi ng kanilang Belt and Road Initiative ay nagiging target ng pambobomba. Isang analyst ang naglarawan sa pananahimik na ito bilang isang insidente na nagpakita kung gaano kadali maaaring gumuho ang pangarap ng China na maging hegemonya sa gitnang silangan sa isang solong airstrike ng Amerika. Kung itutulak nila palayo ang Iran, mawawala sa kanila ang impluensya sa gitnang silangan sa Russia at India, at kung mananatili silang kasama ng Iran, ang kanilang sariling hininga ang masasakal. Sa dilemang ito, nawawalan ng pag-asa ang Beijing. Ang 14 na oras ng pananahimik ay sa huli isang pag-amin na wala na silang kapangyarihan na pamunuan ang kaayusan ng mundo. Ang kanilang kalagayan na nakatakdang gumuho sa harap ng disenyo ng Amerika ay nalantad sa buong mundo. Ang kasalukuyang sitwasyon sa gitnang silangan ay hindi isang simpleng rehiyonal na hidwaan. Ito ay isang sopistikadong disenyo ng Amerika upang sabay-sabay na pabagsakin ang Iran, China at Hilagang Korea gamit ang enerhiya bilang sandata. Ang tusong paraan ng China na iwasan ng mata ng Amerika sa pamamagitan ng Ghost Fleet ay nasadlak sa bitag ng pag-block sa Hormuz at mga financial sanction. Si Kim Jong-un ay nagtatago sa takot sa isang decapitation strike at si Xi Jinping ay napipilitang isuko ang kanyang pangarap na maging hegemonya habang pinapanood ang kanyang mga humihintong pabrika. Ang bomba ay bumagsak sa Iran, ngunit ang ekonomiya ng China at ang Hilagang Korea ang dumudugo. Ang mundo ay muling binabago ayon sa kagustuhan ng Amerika gamit ang dolyar at enerhiya.